Magaan ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito yung pahayag ni Jesus. Bahagi yun na isang pagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng buhay. Bagamat ang ihahatid namin sa kanyang huling nuntungan ay ang lamig ng ating kapatid sa anyo na ng abo. Pero bahagi yun na tayo narito gawa ng buhay na naging bahagi ng inyong buhay at naging bahagi na buhay sa pananampalataya kay Jesus. So pagkakataon ang ating pananampalatayang Katoliko, minsan marami nagtatanong bakit hindi tayo pumapayag na AGAK, extrajudicial killing. Bakit hindi tayo pumapayag na kahit na death penalty? Kasi yung mga tao nito ay mga masasama rin naman. Kaya dapat din silang parusahan ng kamatayan. Hindi tayo pumapayag ng abortion. Hindi tayo pumapayag ng euthanasia o mercy killing. Kasi isa ho sa biyaya na kinikilala natin ngayon, yung biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa daigdig na ginagalawan namin. Kahit na ang may tinuturing natin ay mga halang mga kaluluwa, napakahalaga yung biyaya ng buhay. Kaya sabi nga natin, yung mga gumagawa ng masama, kulong. Pero huwag nawa tayo magindaan para mawala ang kanilang buhay sa daigdig na ito. Kasi yun ang sabi ni Jesus, ako ang buhay. Yung buhay na nakututusin ko na ilalagi namin sa daigdig na ito. Kung nagpapasalamat tayo, ang ating kapatid ay umabot ng 80 plus. Yung iba, hindi naman umaabot ng ganitong katagal. Swerte na natin kung malampasan natin yung edad ng ating kapatid sa ganyang panahon. Sabi nga, yan ay mga edad ng mga malalakas. Yan ay biyan na sa ating tinatawag natin average lifespan ng mga Pilipino. Pero bahagi yun ng bawat buhay ay napakahalaga. Kaya nga ito yung huwag namin kalimutan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tayo ay magpasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan at kung paano natin higit na magagamit yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Erlinda at sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya huwag natin kalimutan palagi natin magpasalamat sa biyaya ng buhay. Magpasalamat tayo tuwing umaga sapagkat tayo ay may panahon pang magkasama-sama ngayong araw na ito. Huwag natin sayangin ang panahon na inilagay sa atin
at ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sana itong buhay na ito ay isang buhay na puno ng pagpapasalamat. Sabagat sabi nga natin, ito ay higit natin mahalaga sabagat ito ay biyaya. Pwede itong kunin anytime. Kaya patuloy mo tayo na magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. At sa buhay na pinagkaloob ng Diyos, para kaya bilang ilan sa inyo ay naging kabahagi o maaari naging karugtong ng buhay na pinagkaloob ng Diyos sa Kanya. At maaari na rin pinagtibay niya ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, gawa ng inyong pakipag-ugnayan sa Kanya. Yung buhay natin na naging makahulugan sangayon sa pakipag-ugnayan natin sa bawat isa. Pero yun, huwag tayong makalimot palagi sa pagpapasalamat sa biyaya ng buhay. Yun ay napakahalaga. At sa lalo po, pangalagaan natin yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag natin sayangin. Kasi sabi na natin, isa sa mga scam na yung panahon na ito yan. Tatagal pa buhay mo. Hindi natin alam. Gusto natin lahat kung magkano yung buhay natin. Gusto nga natin sana makaabot tayo ng 100 taon. Pero hindi ho. Kaya hindi rin natin alam. Pagkaganoon, kaya gamitin natin palagi yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Gamitin natin lalong-lalo na saan? Sa pagpapasalamat at saan pa? Sa pag-ibig. Nawa ay gamitin natin ito upang ipahayag natin yung ating pagmamahal sa bawat isa. Sa mga taong naging kabahagi ng ating buhay sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating pamayanan, sa loob ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Pagkakataon na kung saan ay mapahalagaan natin yung panahon na ilalagi natin sa daigdig na ito. Ang sa ganon, higit natin may handa yung ating sarili saan na doon sa buhay natin pagkatapos sa daigdig na ito. Sa buhay na walang hanggan. So nawa ko yung pagkilala natin sa biyaya ng buhay sa daigdig na ito ay maging gabay sa ating alin na pagsumikapan natin na maging maayos yung pagkilos natin sa ganon ay maging kalugod tayo sa biyaya ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga binyagan. Ang sabi na yun, buhay na ganap at kasiyasiya. Gamitin natin yung panahon na ito ng isang buhay na ganap at kasiyahan. At ano yung maging pamantayan natin ay tinuturo ni Jesus. Bahagi yun, iwasan natin ang gumawa ng kasalanan. Sapagkat alam natin, kapag tayo gumawa ng kasalanan, sigurado na rin ang epekto niya ng kapahamakan. Kaya automatic ko yun. Kaya ang bigay ni Jesus ang bigay ni Jesus ay buhay na ganap at din siya lahat yung buhay na walang hanggan. Idulog din natin sa harapan ng may kapal na yung panahon na inilagi ni Erlinda sa daigdig na ito na bayan. Mapahalagahan natin maging aral natin yung bang mga mahal natin sa buhay na naging bahagi ng ating buhay. Anong naiwanan nila? At sana, kahit na sila'y wala na,
ay nagagawa namin yung mga kanilang mga pinangarap. Sana maging gabay namin sa aming pagkilos upang sa ganun, tunay natin magamit yung panahon na binigay ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa daigdig na ginagalawa namin. Sabagat yung buhay ni Erlinda ay siguradong karanasan yun karanasan yun na pwedeng maging gabay namin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Hindi ba pwedeng isang kapanahonan na yun, trial and error? Hindi ba pwedeng puro trial and error? Napakaisip. Kahit isang taon, napakaisip yun. Matuto tayo sa karanasan ng mga matatanda. Yun ang sinabi nito sa banal na kasulatan. Learn from the wisdom of the old. Sana ko may natutunan kayo sa buhay na naging bahagi ninyo, sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Erlinda.